So ito po mga kaparing, update lamang po tayo kasi nagkaroon po ng medyo malaking sunog dito po sa barangay dito po sa aming lungsod ng Pasig City. Pero eto, at kaagad nga pong nagbigay ng tulong at rescue itong pong ating local government po ng Pasig sa pamumuno nga po ni Mayor Vico Soto. Pero bago po natin panoorin, no, so panoorin po muna natin yung pagtulong po ng lokal na pamahalaan po ng lungsod. Sabi nga nila, pinapahirap sa lahat. Una sa lahat, salamat na rin tayo dito dahil ligtas po kayo. Tumugon ang pamahalaang lungsod ng Pasig sa pangangailangan ng 16 na pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa Rodriguez Compound, Tramo, Barangay Rosario nitong madaling araw ng Huwebes, May 29, 2025. Alas 2 Gs ng madaling araw ideklara ang unang alarma at fire out naman sa ganap na 2:36 AM batay sa ulat ng Bureau of Fire and Protection. Nagsagawa ng relief distribution para sa mga biktima ng pansamantalang nanunuluyan sa Bluegrass Evacuation Center. Namahagi ng tulong ang lokal na pamahalaan kasama ang mga opisyal ng barangay upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang nawalan ng tirahan. Personal na bumisita sina Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, Councilor Angelo De Leon, Councilor-elect Boyie Raimundo kasama ang ilang mga barangay officials. Inalam nila ang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad sa sanhi ng sunog at sa halaga ng mga nasirang ari-arian, muling pinapaalalahanan ng pamahalaan ang mga Pasigueño na maging mapagmatyag at mag-ingat. Sa kabila ng trahedya, nananatiling matatag ang pamayanang Pasigueño kasabay ng pagbibigay tulong ay ang panalangin ng lahat na agad makabangon ang mga pamilyang apektado ng sunog. Ako si Luan Peñano para sa latest. Okay, so eto po next natin pong papanoorin mga kaparing ay ang sunog din po. So yung next naman po nating papanoorin mga kaparing ay yung sunog po sa Nagpayong. So meron po dito na meron pong nilinaw at naging emotional po si nanay at merong panawagan. So ang isa lang po sa mga napuna ko doon no, kanina, doon sa mga binigay po ng ating lokal na pamahalaan ng Pasig ay logo po talaga ng Pasig. So yun po yung kagandahan doon. Kumbaga yung pagtulong po nila Mayor Vico ay bukal sa loob. Walang halong kaplastikan, 'di ba? Walang halong pagpapakitang tao lamang kasi makikita po natin doon sa mga pinamigay po nila, no, especially doon sa tent is logo po talaga ng Pasig. Wala ka pong makikita ni isa sa mga pangalan po nila na nakalagay doon sa mga gamit at sa mga pagkain na binigay po nila sa mga nasunugan. So yan po ang kagandahan, no, dito po sa Pasig. Walang kaplastikan, wala pong ganun. Pangalan po mismo ng lungsod at bukal po mismong loob na pagtulong ng local government po ng Pasig. So ito, panoorin po natin. Sa may mga butihing puso po, humingi po ako ng kunting tulong dahil walang-wala po kami. Talaga, kahit tignan niyo po yung ano namin, wash out po talaga. Kung anong lang suit namin, yun lang po ang ano namin. Hindi po kami nag-isip na maglabas po ng gamit, kundi ang apoy pang inano po namin maapula. Pero wala po nangyari sa mga may puso, sa may kayanan po sa buhay. Konting tulong po. Emosyonal si Elizabeth Padilla nang manawagan ng tulong sa publiko. Isa sa mga biktima ng sunog na tumupok sa kanilang tirahan noong May 27 sa isang residential area sa Manga 3, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, unang itinaas ang alarma dakong alas 7:09 ng gabi matapos makumpirma ang insidente. Pagsapit ng alas 7:34 ng gabi, idineklara ng under control ito. Mariin niyang nilinaw na walang katotohanan ang mga kumakalat na chismis na sinadyang sunugin ang kanilang bahay. May dalawang bata sa kwarto nung anong yun. Kasi nagtitiklab din siya ng damit eh. Nung tignan niya, may apoy nga doon. Yung dalawang bata nakatingin sa apoy. Walang nangyari sa bata, sabi nilang sinadyang sinunog. Hindi, dapat nalitso yung dalawang bata doon sa loob. Wala pong katotohanan yun na sinadya yung ano para pagkaroon kami ng bago. O at lumat ba, yung bahay namin 25 years na yun pero hindi po namin naisip na sunugin o sadyain na mawala. Eh siyempre yung dalawang bata, di sana tutong na po yun doon.
Nakakapagtaka naman 'di ba sa mga nagsasabi po na sinadyang sunugin. Hindi naman po siguro ilalagay ni nanay sa kapahamakan o sa pigit ng kamatayan yung buhay po ng kanyang mga anak, 'di ba? O yung mga bata, yung buhay ng mga bata, yung buhay po mismo ng kanilang pamilya para lamang sa nonsense na dahilan na dahil sa dahil gusto niyang mapaayos at maging bago. Siyempre kapag nasunugan po yung bahay na yan, sariling gastos mo pa rin po, sariling pera mo. Siyempre yung mga gamit mo nasunog na lahat. Walang-wala ka na po, 'di ba? Sinong tanga po ang mag-iisip na susunugin niya yung kanyang sariling bahay para lamang maging bago? Siya pa rin naman po ang gagastos. Pera pa rin po nila ang gagamitin para maisaayos yung kanilang bahay. So bakit pa sila mag-aaksaya ng pera? 'Di ba? Bakit pa nila ipapasunog yung kanilang tirahan, yung kanilang mga gamit na nandoon at ilagay sa peligro yung buhay ng kanilang mga anak o yung mga bata o yung kanilang buhay, 'di ba? Napaka-imposible po 'yun. Huwag po tayong makikinig masyado sa mga ganun tsismis. Pansamantalang nanunuluyan si Elizabeth at ang kanyang pamilya kasama ang 45 pang pamilya o mahigit 73 individual sa multipurpose hall sa Nagpayong na nagsisilbing evacuation center. Ayon sa camp manager, mananatili sila roon hanggat hindi pa muling na ipapatayo ang kanilang mga tahanan, alinsunod sa napag-usapan sa pagitan ni Kapitan Robin Salandanan at ni Mayor Vico Soto. Ikinuwento ni Elizabeth ang mismong pangyayari. Ang naalala ko Wait, po, so sila Mayor Vico Soto po mismo ang maglalaan po ng sariling budget para maipatayo muli yung mga tahanan ng mga nasunugan. Well, kung ganun po kung ganun man po ang magiging senaryo, kung sila Mayor Vico man po, no, ang gobyerno po o ang local government po ng Pasig ang kagastos para maipatayo yung mga bahay ng mga nasunugan o para magkaroon po sila ng pansamantalang tirahan, well, napakaganda po nun, di ba? Hindi na po sila mag-iisip kung saan kukuha ng gamit, kung saan kukuha ng pera pampatayo ng kanilang nawala o nasunog na bahay, di ba? So yun po yung maganda dun mga kaparing. kasi by second floor po yung bahay namin, nandun ako sa baba, nagpapahinga. Tapos, naidlip ako kasi may ingay. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ganun, gulat talaga ako kasi naidlip na ako eh. Tapos, sabi ng apo kong isa si Andre, ako titingin. Nag-unahan kaming paglabas eh. Kasi mga 6 to 8 na yon. Siyempre, gabi na. Ang ginawa ko paglabas ni Andre, binaba ko yung mga breaker. Iniisip ko baka kuryente. Pag panik niya, sumunod ako, baba siya, sabi niya, timba. O nasa isip ko na timba, ibig sabihin lalagyan ng tubig, may apoy. Yun na, nag-ano na ako ng ang kaming dalawa. Walang tumulong pong iba sa amin. Nung maliit pa ang apoy. Siguro po nung malaki, meron. Ang bagal po dumating bumbero. Yun din po sinabi ko sa salaysay ko sa bumbero. Kung dumating po kaagad ang bumbero, hindi po ganong lumaki ang sunog. Yun po ang naalala ko po talaga. Siguro singaw ng tangke. Kasi may sumabog daw, sabi ng anak ko eh. Doon siya nagsisigaw na akala ko may kaaway siya. Nung unang gabi, hindi ako makatulog talaga. Nakapikit ako pero gising ang isip. Nag-iisip ako puro bakit. Bakit ganon? Wala akong masisi. Bakit? Puro na lang bakit ang sa isip ko. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Elizabeth sa ilang opisyal ng barangay at lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagtugon at pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng trahedya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidente habang umaasa ang mga biktima na muling makapagsimula. Kasi naalala ko dati, nung hindi pa si Mayor Vico ang mayor ng Pasig, kapag meron pong nasunugan, tapos temporary, 'di ba? At andun muna sila sa mga evacuation center, halimbawa dun sa Pasig Sports Center, tapos nagtatayo sila dun ng mga tent, no? Para sa mga nasunugan. Imbis na pangalan po ng Pasig ang nakalagay, alam nyo na po, pangalan po mismo ng mayor. Pangalan po mismo nila nakalagay kahit sa pamimigay ng mga relief goods sa mga apektado. Nandoon pa rin po mga pangalan nila. So anong ibig sabihin nito? Kaplastikan. 'Di ba? Nandoon yung mga pangalan nila sa mga pinamimigay nila, pero wala po sila mismo doon. May ilang senaryo po na wala po mismo doon yung mga opisyal. Doon mo po makikita yung pagkakaiba, no, ng kasalukuyan sa mga dating opisyal. Kasi dito po kasi mismo, bukod nga po sa andun po agad, no, sila Mayor Vico para tugunan ang pangangailangan at magbigay ng mga pangangailangan sa mga nasunugan. Hindi mo po makikita
na ang mga binibigay nila ay may nakalagay na mga pangalan po nila. Pangalan po mismo ng lungsod ang nakasulat. Nang ibig sabihin nito, bukal po sa loob yung pagtulong at wala pong halong pamumulitika. Walang halong pagpapasikat, diba? Ganun dapat. So yun lamang po mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe. Bye!